Nahihirapan ka ba sa iyong pananalapi ngayong araw? Pakiramdam mo ba ay walang patutunguhan ng iyong pagsisikap? Nag-aalala ka ba kung paano mo bubuhayin ang iyong pamilya bukas? Huminto ka at makinig. May mensahe ang Diyos para sa iyo ngayong araw na ito. Sa Filipos 4:19, sinabi ng Panginoon, "Datapu at tutuparin ng aking Diyos ang lahat ninyong mga kailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Naririnig ng Diyos ang iyong tahimik na daing. Nakikita niya ang iyong mga luha sa gabi. At alam niya ang bigat na dala ng iyong puso. Sa awit 34:17, ipinangako niya, "Ang matuwid ay nagsisidaing at dinirinig ng Panginoon at inililigtas niya sila sa lahat nilang mga kabagabagan." Hindi ka nag-iisa, kapatid. Sa panalangin ito, maglalakbay tayo ng magkasama tungo sa presensya ng Diyos. Hihilingin natin ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapala at ang Kanyang himala para sa iyong pananalapi at sa iyong pamilya. Magtiwala ka sapagkat kumikilos na ang Panginoon para sa iyo sa sandaling ito. Ang tanong ay ito, handa ka na bang tumanggap ng pagpapala na inihanda ng Diyos para sa iyo? Handa ka na bang maniwala na may darating na himala sa iyong buhay? Manatili ka, mananalangin tayo, at makikita mo kung paano magsasalita ang Diyos sa iyong puso ngayong araw. Magsimula na tayo. Huminto ka sandali at makinig sa tinig ng Panginoong Diyos na nagsasalita sa iyong puso ngayong araw na ito. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay, sapagkat ang may kapal ay kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, at sa bawat luha na pumapatak mula sa iyong mga mata. Naririnig niya ang iyong tahimik na daing. Nakikita niya ang iyong mga kamay na nakabukas sa panalangin at nalalaman niya ang bigat na dala ng iyong puso. Sa sandaling ito, ang Diyos ay naghahanda ng isang bagong kabanata sa iyong buhay, isang panahon ng kasaganaan at pagpapala na lampas sa iyong inaasahan. Magtiwala ka, sapagkat kumikilos na ang kamay ng Poong May Kapal upang buksan ang mga pintuan ng oportunidad at pagpapala na matagal mo nang hinihintay. Panginoong Jesus, Ikaw na siyang liwanag ng sanlibutan. Lumapit ako sa iyong presensya ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Alam ko, Panginoon, na Ikaw ay Diyos ng mga himala, ang tagapagligtas na hindi sumusuko sa kanyang mga anak. Sa iyong banal na salita, ipinangako mo na hindi mo kami pababayaan ni iiwan kailanman. Kaya ngayon, Panginoon, hinihiling ko ang iyong banal na pagtulong para sa lahat ng mga kapatid na naririnig ang panalangin ito. Ang mga taong nahihirapan sa kanilang pananalapi, ang mga pamilyang gutom at nagugutom, ang mga magulang na hindi makatulog sa gabi dahil sa pag-aalala kung paano bubuhayin ang kanilang mga anak. Panginoon, hawakan mo ang kanilang mga kamay at gabayan sila tungo sa daan ng kasaganaan at pagpapala. Diyos ng awa at habag, Ikaw ang siyang bumubuksan ng mga pintuan na walang sino mang makapagpipinta. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa mahina, pag-asa sa nawalan ng pag-asa at kayamanan sa mga dukha sa espiritu. Naalala ko ang iyong pangako sa Filipos 4:19 na sasapat ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, sa panalangin ito, hinihiling ko na tuparin mo ang pangakong iyan sa buhay ng bawat taong nakakarinig ngayon. Buksan mo ang mga talipan ng langit at pababain ang iyong pagpapala na walang tigil, na walang kapantay, na lampas sa aming pag-iisip at imahinasyon.
Hayaan mong maranasan ng iyong mga anak ang kasaganaan na nagmumula sa iyong banal na kaharian. Mahal na Ama sa langit, alam kong marami sa amin ay nakakaranas ng matinding kahirapan sa buhay. Ang ilan ay nawalan na ng trabaho. Ang ilan ay may mga utang na tila hindi na mababayaran. Ang ilan ay walang makain para sa kanilang pamilya. Ngunit Panginoon, naniniwala ako na sa sandaling ito, Ikaw ay nagsasalita sa kanilang mga puso at sinasabing, "Huwag matakot sapagkat ako ay kasama ninyo. Huwag mangamba sapagkat ako ay inyong Diyos. Aking palalaksin kayo at tutulungan. Aking aalalayan kayo ng aking matuwid na kanang kamay." Salamat Panginoon, sapagkat ang iyong mga pangako ay tapat at totoo. Hindi ka nagsisinungaling at ang lahat ng iyong salita ay lumalampas sa panahon at nagtatagal magpakailanman. Jesus na aking tagapagligtas, sa ngalan mong banal, nananalangin ako para sa bawat pamilyang nahaharap sa kahirapan sa pananalapi ngayong araw. Ipinararanas mo sa kanila ang pagsubok na ito hindi upang sila ay malugmok, kundi upang ang kanilang pananampalataya ay lumago at lumakas. Tulad ng ginawa mo sa disyerto kung saan pinakain mo ang libu-libong tao gamit ang 5 tinapay at 2 isda, nananalangin ako na gawin mo rin ang himala sa kanilang buhay. Paramihin mo ang kaunti nilang mayroon, pagpalain mo ang kanilang pagsisikap at buksan mo ang mga oportunidad na magdadala sa kanila ng sapat na kita upang mabuhay ng may dignidad at kapayapaan. Panginoon, huwag mong hayaang maghirap ng husto ang mga taong nagtitiwala sa iyo. O Diyos na makapangyarihan, naaalala ko ang kwento ni Job na nawalan ng lahat, ngunit sa huli ay ibinalik mo sa kanya ang lahat ng nawala at higit pa kaysa dati. Panginoon, gawin mo rin ito sa mga kapatid kong naririnig ang panalangin ito. Ang mga nawala ng negosyo, ibalik mo sa kanila ang doble ng nawala. Ang mga nawalan ng trabaho, bigyan mo sila ng mas magandang oportunidad. Ang mga may malaking utang, pagpalain mo sila ng kakayahang makabayad at makalaya mula sa tanikala ng kahirapan. Ikaw, Panginoon, ay Diyos ng pagsasauli at pagbabago. Walang imposible sa iyo at naniniwala ako na sa loob ng 6 na buwan, makikita ng mga taong ito ang malaking pagbabago sa kanilang kalagayan sa buhay. Panginoong Diyos ng lahat, hinihiling ko sa iyo ngayong araw na itaas mo ang mga taong nakahandusay. Bigyan ng pag-asa ang mga nawalan ng pag-asa at pag-aanin ang pasanin ng mga napapagod na sa kakadala ng hirap. Ikaw ay nagsabi sa Mateo 11:28, "Magsilapit sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin." Panginoon, sa panalangin ito, inaalok ng bawat kapatid ang kanilang pagod, ang kanilang takot, at ang kanilang pag-aalala. Tanggapin mo ang mga ito at palitan ng iyong kapayapaan na lampas sa pangunawa ng tao. Bigyan mo sila ng tulog na mahimbing sa gabi, ng puso na walang takot sa kinabukasan, at ng pagtitiwala na ikaw ay magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ama sa langit na puno ng awa, nais kong ipanalangin din ang mga negosyante at manggagawa na nagsusumikap araw-araw upang mabuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ng kanilang mga kamay. Paramihin mo ang kanilang kita, pagyamanin ang kanilang negosyo, at protektahan sila mula sa mga taong nais silang dayain o saktan. Bigyan mo sila ng karunungan sa pagdedesisyon, ng diskarte sa pagnenegosyo, at ng integridad sa pakikitungo sa kapwa.
Hayaan mo, Panginoon, na ang kanilang pagsisikap ay hindi maging walang kabuluhan, kundi magbunga ng kasaganaan para sa kanilang pamilya. Gabayan mo sila sa tamang landas at ilayo sa mga temptasyon na maaaring magdulot ng pagkawasak. Diyos ng biyaya at pagpapala, nais kong magpasalamat sa iyo dahil kahit sa gitna ng kahirapan, hindi mo kailanman tinalikuran ang iyong mga anak. Ikaw ay laging nariyan. Naghihintay na tayo ay lumapit at humingi ng tulong. Sa awit 30, verse 25, sinabi ni David, "Ako'y naging bata at tumanda na ngayon. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na napabayaan o ang kaniyang binhiman ay namamalimos ng tinapay." Panginoon, ang pangakong ito ay totoo pa rin hanggang ngayon. Ipinangangako mo na ang mga matuwid ay hindi pababayaan at ang kanilang mga anak ay hindi maghihirap. Kaya ngayon, nananalangin ako na ipakita mo ang katotohanan ng pangakong ito sa buhay ng mga kapatid na sumasampalataya sa iyo. Mahal na Panginoon, alam kong marami ang nag-aalinlangan kung tunay nga bang naririnig mo ang kanilang panalangin. May mga taong nagsasabi, "Ilang taon na akong nananalangin pero wala pa ring pagbabago sa aking buhay." Panginoon, sa kanilang mga puso, magpahayag ka ng iyong presensya. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay gumagawa sa mga bagay na hindi nila nakikita. Gaya ng isang magsasaka na nagtatanim ng binhi, hindi agad nakikita ang bunga, ngunit sa takdang panahon, aalukin ang pamumunga. Ganon din, Panginoon, ang iyong mga plano para sa amin. Mayroon kang perpektong panahon at sa panahong iyon, ibibigay mo ang lahat ng hinihiling namin ayon sa iyong kalooban. Kaya't hinihikayat ko ang bawat kapatid na huwag sumuko sa panalangin sapagkat ang tagumpay ay malapit na. Panginoong Jesus, Hari ng mga hari, ako'y nananalangin din para sa mga taong may malalim na sugat sa kanilang puso dahil sa pananalapi. Ang mga taong pinagmukha ng balewala dahil sa kawalan ng salapi. Ang mga taong napahiya sa harap ng iba. Ang mga taong naramdamang sila ay nabigo sa kanilang pamilya. Panginoon, pagalingin mo ang kanilang mga sugat. Ipaalala mo sa kanila na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang bulsa, kundi sa laki ng kanyang puso at ng kanyang pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ay tumingin kay David na isang pastol lamang at ginawa mong hari. Tumingin ka kay Jose na isang alipin at ginawa mong pinuno ng Ehipto. Walang imposible sa iyo at ang tagumpay ay hindi nakadepende sa kasalukuyang kalagayan kundi sa iyong mga plano. Ama naming makapangyarihan, sa sandaling ito, ako'y nananalangin ng buong puso para sa mga pamilyang nahihiwalay dahil sa problema sa salapi. Ang mga mag-asawang nag-aaway dahil sa utang, ang mga magulang na naiipit sa pagitan ng pagmamahal sa anak at kakulangan ng kakayahan, ang mga anak na naniniwalang sila ay pabigat lamang sa kanilang pamilya. Panginoon, pagsamahin mo muli ang mga pusong ito. Ibalik mo ang pagmamahalan, ang pag-unawaan, at ang pagtutulungan. Ipakita mo sa kanila na ang pera ay hindi dapat maging sanhi ng pagkakabahabahagi, kundi dapat silang magsama-sama upang harapin ang hamon. Bigyan mo sila ng solusyon, ng paraan at ng himala na magdudulot ng kapayapaan at kasaganaan sa kanilang tahanan. Diyos ng walang hanggang pag-ibig, nais kong ipanalangin din ang mga kabataang nahihirapan sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pananalapi. Ang mga estudyanteng gustong mag-aral pero walang pambili ng libro,
walang pang-enroll, walang pambayad ng matrikula. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng scholarship ng mga taong may mabuting kalooban na tutulong at ng mga oportunidad na hindi nila inaasahan. Huwag mong hayaang ang kanilang mga pangarap ay maglaho dahil sa kahirapan. Ikaw ay Diyos ng mga himala at naniniwala ako na maaari mong baguhin ang kanilang kapalaran sa isang iglap lamang. Bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy, ng pag-asa na hindi sumuko, at ng pananampalatayang ikaw ay laging nariyan upang tumulong. Panginoon kong tagapagligtas, alam ko na ang pagpapala ay hindi laging nasusukat sa dami ng salapi. Minsan, ang tunay na pagpapala ay ang kalusugan, ang kapayapaan ng isip, ang pagkakaisa ng pamilya at ang malalim na relasyon sa iyo. Ngunit Panginoon, alam ko rin na kailangan namin ng material na bagay upang mabuhay sa mundo. Kaya't hinihiling ko sa iyo, bigyan mo kami ng tamang balanse. Bigyan mo kami ng sapat na yaman upang hindi kami maghirap, pero huwag naman sobra na kami ay makalimot sa iyo. Tulad ng panalangin ni Agur sa Kawikaan 30:8-9, huwag mong bigyan ako ng karukhaan o ng kayamanan. Pakanin mo ako ng tinapay na ukol sa akin, baka ako'y mabusog at ikaw ay itakwil at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maghirap at magnakaw. Mahal na Jesus, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin ito, nais kong magpasalamat sa iyo sa ngalan ng lahat ng mga kapatid na nananalangin kasama ko ngayong araw. Salamat sa iyong walang sawang pag-ibig, sa iyong tapat na pangako, at sa iyong walang kondisyong awa. Naniniwala kami na naririnig mo ang panalangin ito at sa tamang panahon, ibibigay mo ang lahat ng aming hinihingi ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo kami sa mga susunod na araw. Protektahan mo ang aming mga pamilya at pagpalain ang lahat ng aming gawain. Ipinararanas mo sa amin ang pagsubok upang lumaki ang aming pananampalataya at sa huli, makita namin ang iyong kamangha-manghang gawa. Sa iyong mahal at banal na ngalan, Amen. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng aming panalangin, nais kong sabihin sa iyo na hindi aksidente na nandito ka ngayong araw. Ang Diyos mismo ang gumabay sa iyo upang marinig ang mensaheng ito, upang makaramdam ng kanyang presensya at upang makatanggap ng pagpapala na matagal mo nang hinihintay. Sa sandaling ito, nais kong hilingin sa iyo na gawin ng isang simpleng kilos na may malaking kahulugan, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa libu-libong iba pang mga kapatid na nangangailangan rin ng pag-asa at lakas ng loob. Pakiusap, pindutin ang pindutang gusta o like sa video na ito. Alam kong tila maliit na bagay lang ito, ngunit sa pamamagitan ng iyong pagpindot, tinutulungan mo na ipamahagi ang mensahe ng pag-asa, ng pananampalataya at ng pag-ibig ng Diyos sa mas maraming tao. Maraming mga kapatid natin sa buong mundo ang nag-aantay ng isang salita ng kaaliwan, ng isang panalangin na magbibigay ng liwanag sa kanilang madilim na kalagayan, at maaring ikaw sa pamamagitan ng simpleng pagtingin at pagbahagi ng video na ito ay maging instrumento ng Diyos upang dalhin ang kanyang mensahe sa kanila. Higit pa rito, kapatid, hinihikayat kita na ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, mga kasamahan sa trabaho, at sa lahat ng taong sa tingin mo ay nangangailangan ng espiritual na pag-asa at lakas. Ibahagi ito sa inyong mga grupo sa social media, sa inyong mga chat groups, at sa lahat ng lugar kung saan maaari mong maabot ang iba. Hindi mo alam kung sino ang maaaring naghihintay
ng eksaktong mensaheng ito ngayong araw. Kung sino ang nasa bingit na ng pagkawalang pag-asa at nangangailangan ng isang panalangin upang mabuhayan ng loob. Maging instrumento ka ng Panginoon at hayaan mong gamitin Kanya upang magdala ng kaginhawahan at pagpapala sa iba. Tandaan mo ang sinabi sa Mateo 16 na dapat nating paliwanagin ang ating liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Ang pagbabahagi ng panalangin ito ay isang paraan ng pagpapakita ng liwanag ng Diyos sa mundo. At kapatid, nais ko ring anyayahan ka na mag-iwan ng iyong mga kahilingan sa panalangin sa seksyon ng mga komento. Sabihin sa amin kung ano ang iyong pinagdarasal, ano ang mga hamon na iyong kinakaharap, at ano ang mga himala na hinihintay mo mula sa Panginoon. Ang channel na ito ay hindi lamang isang lugar kung saan ka manonood ng mga video, kundi ito ay isang komunidad ng mga mananampalataya na sama-samang nananalangin, nagtutulungan at naniniwalang ang Diyos ay gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay sa buhay ng bawat isa. Nais naming maging bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay at nais naming ipanalangin ka at ang iyong pamilya. Kaya't huwag mag-atubiling magsulat sa komento at sabihin ang iyong pinagdarasal. Bilang tanda ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, magsulat ka ng mga salitang ito sa komento. Panginoon, sumasampalataya ako sa iyong mga pangako at naghihintay ako ng himala sa aking buhay. Sa pagsusulat mo ng mga salitang ito, ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya at naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito, lalapit ang Diyos at tutuparin ang kanyang mga pangako sa iyo. Kapatid ko, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat kita na gawin ito ngayon at pindutin din ang notification bell upang sa tuwing may bagong panalangin o mensahe mula sa Panginoon, ikaw ay makakatanggap ng abiso. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng patuloy na nutrisyon ng espiritu, ng araw-araw na pakikinig sa salita ng Diyos at ng regular na pakikipag-ugnayan sa presensya niya. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, binibigyan mo ang iyong sarili ng oportunidad na maging bahagi ng isang espiritual na komunidad na nakatuon sa panalangin, pagpapalakas ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Ang channel na ito ay isang tolda ng panalangin, isang santuwaryo kung saan maaari kang lumapit anumang oras ng araw o gabi upang makahanap ng kapayapaan, kaaliwan at pag-asa. Ito ay isang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay buhay at gumagana. Isang lugar kung saan ang mga himala ay nangyayari at isang lugar kung saan ang mga puso ay binabago ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nais kong ipaalala sa iyo, kapatid, na ang Diyos ay tapat at totoo. Ang lahat ng kanyang mga pangako ay oo at amen kay Kristo Jesus. Walang imposible sa Kanya at ang Kanyang pag-ibig para sa iyo ay walang hanggan at walang kondisyon. Kahit gaano man kalaki ang iyong problema, kahit gaano man kalalim ang iyong sugat, kahit gaano man kahirap ang iyong kalagayan ngayon, magtiwala ka na ang Diyos ay may plano para sa iyo, isang plano ng pag-asa at ng kinabukasan, hindi ng kapahamakan. Ipinangako niya sa Jeremias 29:11 na siya ay may mga plano para sa atin, mga planong magpapaunlad at hindi magpapahirap, mga planong magbibigay sa atin ng pag-asa at kinabukasan.
Kaya't huwag kang sumuko, huwag kang mawala ng pag-asa at huwag kang tigilan ang panalangin. Patuloy kang lumapit sa Kanya, patuloy kang magtiwala at patuloy kang maniwala na ang iyong mga araw ng kahirapan ay may katapusan at ang mga araw ng kasaganaan at pagpapala ay papalapit na. Bago tayo magtapos, kapatid, samahan mo ako sa dalawang banal na panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo at ng Kanyang minamahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Ang mga panalangin ito ay pundasyon ng ating pananampalataya at nagpapalakas sa ating espiritu. Ipanalangin natin ito ng buong puso, nang may pagsisisi sa ating mga kasalanan at nang may lubos na pagtitiwala sa awa ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod ka sa babaing lahat at bukod ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais kong ipaalala sa iyo na tayong lahat ay nagtitipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang para ngayong araw, kundi para bukas, sa makalawa, at sa lahat ng mga araw na darating. Tayo ay isang pamilya sa pananampalataya, isang katawan ni Kristo, at isang komunidad na nagtutulungan at nanalangin para sa isa't isa. Huwag mong kalimutan na ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong paglalakbay at ang Diyos ay laging kasama mo sa bawat hakbang. Magtiwala ka at magtiwala ka. Ang himala na hinihintay mo ay papalapit na at ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos na sa iyong buhay. Salamat sa pakikinig, salamat sa pagtitiwala at salamat sa pagiging bahagi ng komunidad na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na panalangin. Naway ang Panginoon ay magpala sa iyo, protektahan ka at gabayan sa lahat ng iyong mga gawain. Ang Diyos ay sumasa iyo, kapatid, lagi at magpakailanman. We have been and will always be gathering you together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.